39 lang ang members ng House Justice Committee. Bakit 55 yung bumoto? At ano ba yung point ng karagdagang pagboto pa ng mga deputy speakers? Yes, good afternoon, Lord Denise. Para nga muna sagutin yung question ni Lord. Actually, kahit 39 lang yung members ng House Justice Committee, syempre invited pa rin at kasama sa botohan yung mga ex-official members. So yan yung mga deputy speaker, majority leader na pwede nga bumoto at makisama dito sa pagdinig ng House Justice Committee tungkol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. And very significant nga din itong number na to, dahil kung nung nakaraang pagdinig noong April 29, 53 lang ang umaproba o bumoto doon nga sa may probable cause itong impeachment ni VP Sara. Ngayon, nasa 55 na siya. So, nadagdagan ng dalawa. Kung titingnan din natin, nasa 106 actually lang yung kinakailangang boto sa House plenary session para nga magtuloy-tuloy itong impeachment ni Vice President Sara Duterte pagdating sa Senate Impeachment Court. So, technically, ayun, may mga members talaga, may mga ex-official members talaga na dumadalo din dito. And actually, welcome din kung makikita nga din natin ng past hearings, may mga non-members din na pwedeng gumawa ng manifestations, hindi nga lang pwedeng sumali sa botohan ng House Justice Committee. Si Paolo Marcoleta ba pinaboto? Wala, hindi pwedeng bumoto si Paolo Marcoleta, pero pinapakinggan naman yung manifestations niya, narinig nga natin kahit yung mga pop culture references niya, talagang na-acknowledge naman ng House Justice Committee. Okay. Amy, okay, so 55 out of 55. What happens next? Ano ba yung timeline sa plenary? And are there any factors na pwedeng mag-cause ng delay? Ano bang mangyayari dito? Well, technically, kwento ko lang din muna. Itong committee report kasi, ito yung nagsisilbing document na naglalaman nung resolution na ipapasa nga nitong House Justice Committee bago itakda itong articles of impeachment. At kanina, nung nagkaroon tayo ng ambush interview, kasama nga si ML Party List, Representative Laila De Lima, nabanggit niya na 4 yung articles of impeachment na ipapasa nga sa plenaryo at ito yung sa misuse and abuse of confidential funds, sa unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte, pati na rin yung bribery and corruption, at saka yung grave threat na binigay niya nga sa executives ng ating bansa. So yun yung 4. Well, initially, nasa 7 yung articles of impeachment, pero kinailangan na nga din nilang i-consolidate yung Saballa et al. At Cabrera complaint. At yun nga yung itataas nila sa plenaryo. Yung timeline expected tomorrow daw ay hopefully masimula na nga at maitaas na ng Committee on Rules ito sa plenary session ng Kamara. And syempre, maririnig pa natin yung manifestations ng non-members at yung hindi miyembro hindi ex-official members dito sa House of Representatives. So maririnig natin yung manifestations nila, kung ano nga ba yung magiging pahayag nila. Kanina, bago ako umere dito, narinig na natin si Representative Egay Erice. Sinabi niya na hindi daw siya actually magpapartake dito sa magiging botohan sa plenaryo dahil naniniwala siya na yung accountability kay Vice President Sara Duterte dapat daw ay after na lang ng kanyang termino bilang Vice Presidente. Pero we're gonna look for answers dahil mag-open din ito ng doors, lalo na dahil nagpahayag na nga rin siya ng kanyang si VP Sara, nagpahayag na rin siya ng kanyang desire to run for presidency for the 2028 national elections. So confident din naman daw yung mga mambabatas na makukuha yung 106 dahil nga ngayon nadagdagan na ng 2 mambabatas din yung bumoto para nga sa impeachment ni VP Sara. So magtutuloy-tuloy yan, maririnig natin yung manifestations, statements or comments ng ilang mga mambabatas sa plenary sessions dito sa Kamara na usually nagsistart din ng 3 p.m. So every Monday to Wednesday. And expected na by May 11, doon na magkakaroon ng botohan mismo para nga dito sa impeachment ni VP Sara. Sa tanong ni Denise, Amy, ako nasagot na ba niya? Yung pagkakalendaryo daw. Actually, dito, technically, dahil nga natapos today yung committee report, bukas naman dun expected na magsimula nga itong plenary debates kung may tataas na din ng Committee on Rules, itong articles of impeachment or itong committee report ng House Justice Committee sa plenary session dito sa Kamara. And technically, pagkatapos ng bukas, may plenary session pa ulit sa May 6 wherein expected ulit na magkakaroon muli ng debate dahil nga magiging mahaba ang diskusyon din ito dito mismo sa Kamara. And yun nga, by May 11, doon na expected talaga na magkakaroon ng voting
pwedeng titingnan natin kung may equalize or mapapantayan yung 215 congressmen na nakuha nila last year sa impeachment ni VP Sara para nga magtuloy-tuloy ito sa Senate Impeachment Court. Bago i-approve, nagkaroon ng tatlong recommendations na for revisions ng certain parts. Maalala mo ba yung mga yon, Amy? May naalala ko, Lord, actually yung isa kanina binanggit din ni Representative De Lima. Technically ito ay clerical and typographical errors lang naman. Pero meron doon na sinabi din si Akbayan Party List Representative Chel Jokno naman na kinakailangan ng may change in language din doon sa ilang mga parts ng House Resolution at ng Committee Report para nga may consistency daw doon sa mailalagay sa Articles of Impeachment. Ito yung sa part ng sa Notice of Disallowance din na less than 500 million pesos yung nakalagay doon sa Committee Report. Ang mas maigi daw na ilagay dito nasa around 400 million pesos lang daw para nga consistent yung makikita doon sa Articles of Impeachment. Meron din tayo na parang narinig kanina na may kinakailangang mga terms na idagdag dahil doon sa na-report din dahil kung maalala natin doon sa unexplained wealth ni VP Sara, inireport yan ng Anti-Money Laundering Council at yun nga sinasabi dito ni Chel Jokno na dapat daw ang wording doon ay alleged, may dagdag na word na alleged dahil kung itutuloy nila yung particular phrase na nakapaloob doon sa committee report sa House Resolution ay nagmumukhang tinutukoy na nila na ginawa ito ni VP Sara. So kinakailangan talaga maging careful din doon sa mga ganong terms doon nga sa committee report or sa articles of impeachment.